tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa Washington. Formal nang humiling ang administrasyon ni US President Donald Trump sa Kongreso ng karagdagang pondong nagkakahalaga ng 87 bilyon at 600 milyong dolyar. Ang napakalaking halagang ito ay nakalaan para sa iba't ibang operasyon ng pamahalaan, kabilang na ang kontrobersyal na pakikipagtulungan ng Amerika sa Israel sa nagpapatuloy na digmaan laban sa bansang Iran ngayon. Ipinarating ang formal na kahilingang ito ng Office of Management and Budget na isang mahalagang sangay ng ehekutibo ng Estados Unidos. Si Director Russell Vought ang mismong nagsumite ng panukala sa House of Representatives. Sa kanyang opisyal na liham kay House Speaker Mike Johnson, mariing hinimok ni Vought ang Kongreso na agad na aksyonan at aprubahan ang pondo dahil sa di umano'y matinding pagkaapurahan ng sitwasyon ngayon. Sa kabuuang halaga ng hiniling na badyet na ito, ang pinakamalaking bahagi na aabot sa 67 bilyong dolyar ay direktang mapupunta sa Department of Defense o Kagawaran ng Depensa. Gagamitin ang pondong ito upang tugunan ang mga kagyat na pangangailangan sa digmaan, partikular na para sa suporta sa mga sundalong nakatalaga sa labanan, kahandaan ng militar at mga gastusing operasyonal upang muling mapunuan ang supply. Kung hihimayin natin ang badyet para sa militar, 21 bilyong dolyar ang nakalaan para sa mga bala at armas. 17 bilyon at 300 milyong dolyar naman ang mapupunta sa mga operational cost, habang ang nalalabing 21 bilyon at 100 milyong dolyar ay mapupunta sa mga classified program o mga lihim na proyekto ng militar na hindi maaaring isapubliko dahil sa pambansang seguridad. Bagamat napakalaki ng pondong ito, sinasabing mas maliit ito kumpara sa unang hiling ng Pentagon noong unang bahagi ng taon na umabot sa 200 bilyong dolyar. Gayunpaman, ang panibagong hiling na ito ay dumarating sa isang napakaselang panahon kung saan nahaharap ang bansa sa matinding polarisasyon at marami ang nagtatanong kung may politikal na suporta pa ba para sa ganito kalaking gastusin ng pamahalaan. Isa sa mga pangunahing hamon sa pagpasa ng panukalang ito ay ang nalalapit na midterm elections sa darating na buwan ng Nobyembre. Dahil dito, napakaliit na lamang ng natitirang oras para sa mga mambabatas upang talakayin ang ganitong klaseng malaking panukala. Bukod dito, marami sa kanila ang nag-aalangan na aprubahan ang karagdagang bilyon-bilyong dolyar para sa digmaan dahil baka makaapekto ito sa kanilang kampanya sa halalan. Ang mas nagpapainit sa sitwasyon ay ang tiyempo ng pagsumite ng hiling na ito. Nangyari ito isang araw lamang matapos bumoto ang Kongreso para sa isang War Powers Resolution. Ang resolusyong ito ay naglalayong limitahan ang kapangyarihan ni Pangulong Trump na maglunsad ng mga operasyong militar laban sa Iran nang walang pahintulot o pag-aproba mula sa lehislatura na nagpapakita ng lumalalim na alitan sa gobyerno. Ang botohan sa War Powers Resolution ay naging makasaysayan dahil nagpakita ito ng lamat sa mismong partido ng Pangulo. 4 na senador mula sa Republican Party ang nagdesisyong kumalas sa kanilang partido upang bumoto kasama ang mga Democrat. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng matinding pagtutol sa unilateral na aksyong militar ni Trump at ang pagnanais ng Kongreso na mabawi ang kanilang kapangyarihan sa pagdedeklara ng digmaan. Ang 4 na mambabatas na lumaban sa kanilang partido ay sina Senador Lisa Murkowski ng Alaska, Susan Collins ng Maine, Bill Cassidy ng Louisiana at Rand Paul ng Kentucky. 20 pang mambabatas ang hindi lumahok sa botohan. Ang ganitong uri ng bipartisan na pagkilos ay nagpapadla ng malakas na mensahe sa White House na hindi lahat ng kaalyado ng Pangulo ay sumasang-ayon sa kanyang mga pulisiya sa gitnang silangan. Ang hidwang ito sa loob ng Republican Party ay sumasalamin lamang sa mas malawak na dibisyon sa lipunang Amerikano ukol sa digmaan laban sa Iran. Ipinapakita ng mga pinakahuling survey na hindi popular ang digmaang ito sa mata ng publiko. Maraming mamamayan ang nagsisimula ng mapagod sa tila walang katapusang labanan sa ibang bansa at nagtatanong kung bakit bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos doon sa halip na sa sariling bansa. Bilang patunay sa kawalan ng suporta ng publiko, naglabas ng survey ang research firm na Ipsos at ang ahensyang Reuters nitong nakaraang linggo. Ayon sa datos, 24% lamang ng mga sumagot sa survey ang naniniwala na ang digmaan ay sulit sa napakalaking halagang ginagastos dito. Ibig sabihin, ang malaking mayorya ng mga Amerikano ay hindi sumasang-ayon sa patuloy na pagpopondo sa labanang ito.
Ang matinding pagkakahati-hati sa usaping ito ay naging personal pa nga sa loob mismo ng Kongreso. Sa isang saradong tanghalian para sa mga senador ng Republican Party, naging panauhin si Pangulong Trump. Ayon sa mga ulat, hayagang inatake ng Pangulo ang mga mambabatas na sumuporta sa War Powers Resolution. Ngunit hindi ito pinalampas ni Senador Bill Cassidy na hinarap ang Pangulo upang ipagtanggol ang kanyang naging desisyon. Ayon kay Cassidy, tumayo siya at direktang sinabi sa Pangulo na hindi nito sinasabi sa buong mamamayang Amerikano ang totoong nangyayari sa digmaan sa labas ng bansa. Sinabi niya sa mga mamamahayag pagkatapos ng pulong na ang digmaang ito na inaasahang tatagal lamang ng 4 na linggo ay umabot na ngayon ng 4 na buwan. Idinagdag pa niya na ang mga orihinal na layunin ng militar ay hindi pa rin nakakamit hanggang sa kasalukuyan dahil sa kawalan ng malinaw na direksyon at transparency mula sa White House. Nangako si Senator Cassidy na patuloy niyang iboboto ang anumang resolusyon na maglilimita sa kapangyarihan sa digmaan ng Pangulo. Sinabi niyang gagawin niya ito hanggat hindi nakakatanggap ang buong Kongreso ng isang detalyado, tapat at malinaw na briefing mula sa White House ukol sa tunay na estado at mga plano ng militar ng Estados Unidos doon. Sa panig naman ng mga mambabatas na Democrat, mabilis nilang ipinahayag ang kanilang mariing pagtutol sa kahilingang pondo ng White House. Sinabi ni Senador Patty Murray ng Washington na ang panukalang ito ay isa lamang desperadong hakbang upang makakuha ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga prioridad ng Pentagon na walang kinalaman sa digmaan na dapat sana ay tinatalakay sa pamamagitan ng regular na proseso ng budget. Binigyang diin pa ni Murray na kanyang susuriing mabuti ang buong kahilingang ito upang matiyak na mapoprotektahan ang mga sundalo. Ngunit hinding-hindi niya papayagan ang basta-bastang pag-aproba sa karagdagang bilyon-bilyong dolyar para sa tinawag niyang isang mapaminsalang digmaan na pinili lamang ng kasalukuyang administrasyon. Ang pahayag na ito ay hudyat ng isang napakatinding bakbakan sa Senado sa mga darating na araw. Sa kabila ng matinding batikos, mayroon din namang mga mambabatas na nagtanggol sa hiling ng White House. Sina Representative Tom Cole ng Oklahoma at Representative Ken Calvert ng California ay naniniwalang ang karagdagang pondo ay isang mahalagang pamumuhunan para sa seguransya. Sa kanilang magkasamang pahayag, sinabi nilang ang kahilingan ng Pangulo ay sumasalamin sa katotohanan na ang lakas ng depensa ay dapat panatilihin. Ang bagong hiling na budget na ito ay dagdag sa nauna ng 150 bilyong dolyar na inaprubahan ng Kongreso noong nakaraang taon para sa militar sa ilalim ng One Big Beautiful Bill Act. Ngunit upang masigurong papasa ang kasalukuyang panukala, naglagay ang White House ng ilang mga probisyon na hindi militar ang makikinabang kundi ang iba't ibang sektor ng lipunan na maaring umakyat sa mga mambabatas. Kabilang sa mga insentibong ito ang 11 at 100 milyong dolyar para sa tulong sa agrikultura, kung saan ang mahigit 1 bilyong dolyar ay mapupunta sa mga magsasaka sa Florida na nasalanta ng mga bagyo ngayong taglamig. Bukod dito, mayroon ding nakalaang 1 at 400 milyong dolyar para sa pagtugon sa mga nakakahawang paglaganap ng nakamamatay na sakit na Ebola sa ilang bahagi ng kontinente ng Africa. May pondo ring inilaan para sa infrastruktura, kabilang ang 1 bilyong dolyar para sa pagsasaayos ng sikat na Penn Station sa New York at 500 milyong dolyar para sa restorasyon sa Washington, D.C., kung saan kasalukuyang ipinapademolish ni Trump ang East Wing ng White House upang magtayo ng bago. Patuloy nating babantayan ang mainit na usaping ito rito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang balitaan ng mundo.